At sa ating mga bulletin, meron dyan tayong kopya ng Lord's Day 31 na ating pag-aaralan sa araw na ito. At samahan ninyo akong basahin o ating pakinggan na maigi. Sinasabi ng ating confession. Tayo nasa Lord's Day 31 at yan ay may tanong at sagot 83 hanggang 85. Ganito ang sabi. Tanong 83, ano-ano ang mga susi ng kaharian ng langit? Sagot, ang pangangaral ng Ebanghelyo, Kristiyanong disiplina, o ang pagtitiwalag palabas sa Kristiyanong iglesia. Sa pamamagitan ng dalawang ito, ang kaharian ng langit ay nabuksan sa mga mananampalataya at isinara laban sa mga hindi mananampalataya. Tanong 84, paano nabuksan at naisara ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng pangangaral ng banal na Ebanghelyo? Sagot, sa ganitong paraan, kapag ayon sa kautusan ni Kristo, ipinahayag at pampublikong pinatotohanan sa lahat at sa bawat mananampalataya, na kapag sila ay tumatanggap ng pangako ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, lahat ng kanilang mga kasalanan ay tunay na pinatawad ng Diyos, alang-alang sa mga gawa ni Kristo. At taliwas dito, kapag ito ay naipahayag at napatotohanan sa lahat ng mga hindi mananampalataya at sa mga hindi taus-pusong nagsisi, na sila ay nalantad sa puot ng Diyos at walang hanggang kahatulan sa panahong sila ay hindi pa nabago, na ayon sa patotoo ng Ebanghelyo, sila ay hahatulan ng Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating. Tanong 85, paano naisara at nabuksan ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng Kristiyanong disiplina? Sagot, sa ganitong paraan. Kapag ayon sa kautusan ni Kristo, sila na mga gumagamit sa pangalang Kristiyano na nanghahawakan sa mga doktrina o mga kasanayan na hindi sumasang-ayon sa gayon, at matapos ang malimit na pagsaway bilang kapatid ay tumangging talikuran ang kanilang mga kamalian at masamang pamumuhay, ay maisumbong sa iglesia o sa kanila na itinalaga sa pamamagitan ng iglesia. At kung kanilang lapastanganin ang kanilang mga paalala, ay pagbabawalan sila na gumamit ng mga sakramento, na kung saan sila ay hindi nakabilang sa Kristiyanong iglesia at sa Diyos mismo mula sa kaharian ni Kristo. At kapag sila ay nangako at nagpakita ng tunay na pagbabago, ay muling tatanggapin bilang mga bahagi ni Kristo at ng kaniyang iglesia. Tumungo naman tayo sa ating mga banal na kasulatan. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16. Yan ang ating babasahin bilang ating reference sa ating pag-aaral ngayong umaga. Matthew chapter 16, ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Dumating ang mga Fariseo at ang mga Saduseo, at upang subukin siya, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, sa dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon sapagkat mapula ang langit. At sa umaga, magiging maunos ngayon sapagkat mapula ang langit at nagbabanta. Marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, ngunit hindi ninyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. Ang isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng tanda, ngunit hindi ito bibigyan ng tanda, maliban sa tanda ni Jonas. Kanyang iniwan sila at siya ay umalis. Na makarating ang mga alagad sa kabilang ibayo, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo at iwasan ninyo ang lebadura ng mga Fariseo at ng mga Saduseo.
Nag-usap sila sa isa't isa na nagsasabi, hindi kasi tayo nagdala ng tinapay. Ngunit alam ito ni Jesus, kaya sinabi niya, o kayong maliliit ang pananampalataya, bakit kayo nagtatalo na wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo nauunawaan o natatandaan ang 5 tinapay para sa 5,000 at kung ilang kaing ang inyong natipon? O iyong 7 tinapay para sa 4,000 at kung ilang kaing ang inyong natipon? Paanong hindi ninyo naunawaan na ang sinabi ko ay hindi tungkol sa tinapay? Ngunit mag-ingat kayo sa libadura ng mga Fariseo at mga Saduceo. Kaya naunawaan nila na ang sinabi ni Jesus ay hindi sa pampaalsa ng tinapay. Mag-ingat kayo kundi sa mga aral ng mga Fariseo at Saduceo. Nang dumating si Jesus na nagsasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremiah o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagkatapos ay maigpit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa 3 araw. At inalayo siya ni Pedro at sino mang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo. Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan nito ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, alam po ba ninyo yung pakiramdam na kapag may bago kang nabiling property, meron kang bagong nabiling bahay, pagkatapos ibinigay sa iyo yung susi. Siyempre, ang mararamdaman mo
ang mararamdaman natin ay tuwang-tuwa tayo. Masayang masaya ka. Kasi ang susi na hawak mo ay simbolo yan ng pagiging iyo o pagiging may-ari mo na nung bahay. Ibig sabihin, meron ka ng kontrol na pwede ka ng pumasok at lumabas kailan mo gustuhin. Ngunit ang tanong sa atin, paano naman pagdating sa iglesia? Na halimbawa, itong ating gusali o itong ating building ay naibenta na. At alam nating later on ay kailangan nating isurrender. Kailangan nating ibigay ang susi nito. Saan? Doon sa bagong may-ari. Siyempre doon sa nakabili. Na kung tutuusin, ang bagay na ito ay napakaliit. Sapagkat ang tunay na iglesia, mga kapatid, ay hindi lamang isang gusali. Ang iglesia ay hindi lamang isang building. Ang pagpasok dito ay hindi nakadepende sa isang susi lamang na maaari nating buksan o maaaring buksan ng sinuman. Dahil ang iglesia ay kay Kristo. Again, ang iglesia ay sa Panginoon natin. Siya mismo ang nakatayo sa pintuan. Siya, wala nang iba ang magpapasya kung sino ang papasok at sino ang popwedeng o hindi makakapasok. Sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 9 sa ating mga Biblia, ang sabi roon, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal ng totoo na may susi ni David. Sino yung tinutukoy doon? Ang tinutukoy doon ay walang iba kundi si Jesucristo, na siyang nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. So, ibig sabihin, mga kapatid, si Kristo ang siyang may hawak ng susi. Siya ang may hawak ng mga susi ng kaharian ng langit. Pero ito ang mahalaga. At dapat nating makita at maunawaan sa umagang ito. Ibinigay niya ang mga susi sa kaniyang iglesia. Ipinagkatiwala niya ang mga susi sa kaniyang iglesia. Ipinagkatiwala niya ito sa kaniyang bayan. Pinagkatiwala niya ito sa mga pinuno ng iglesia, sa mga elder, deacon, pastor. Tayo, bilang iglesia, ang inatasan na magbantay sa pintuan. Tayo ang inatasang magbukas at magsara nito. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng mga susi ng kaharian ng langit, na ang mga ito ay dapat nating ipagpasalamat. At hindi lang basta ipagpasalamat, kundi atin itong gamitin ng may katapatan sa Panginoon. Kaya itong ating ginawang paksa, ipinagkatiwala ni Kristo sa iglesia ang mga susi ng kaharian. At doon, tayo ay maging tapat nawa. Sa ating unang pag-aaral, maging tapat tayo sa pagbukas at sa pagsara. At ang pangalawa, baliktarin lang natin, maging tapat tayo sa pagsara
at sa pagbukas. Tungayan natin ang una, sa pagbukas at pagsara. At maaaring ito ang iyong nasa isipan ngayon, o maaari mong itanong na, Pastor, anong pagkakaiba ng dalawa? Anong pagkakaiba ng unang punto sa pangalawang punto? At maaari mong sabihin na, parang wala naman. Open, close. Close, open. Dito'y sinunod lamang po natin yung sinasabi ng ating catechism o yung pagkakaayos ng Heidelberg Catechism. Nasa question and answer 84, makita ninyo sa ating bulletin na nakalagay dyan sa question and answer 84, paano nabuksan at naisara. Kaya doon natin nakuha yung unang punto sa pagbukas at pagsara. Nabuksan at naisara ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng pangangaral ng banal na ebanghelyo. So meaning, yung first point, yung unang susi na ating bibigyang diin ay ang pangangaral ng banal na ebanghelyo. Samantalang sa question and answer 85 naman, makita naman natin doon, binaliktad, di ba? Paano naisara at nabuksan ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng Kristiyanong disiplina. So, pangalawang punto, doon natin nakuha. So, yung sa pagsara at sa pagbukas. At oo, ito po ay pareho ang layunin. Pareho lamang ang layunin ng dalawa. Ngunit, magkaiba po ang binibigyang diin at ang pagkakasunod. Nasa unang punto, makikita natin, again, sabi nga kanina, ang pangangaral ng banal na ebanghelyo, kung saan binibigyang diin ang pagbubukas ng kaharian ng langit ng Diyos. At tandaan sana natin na ang ebanghelyo ay hindi lamang isang panawagang magsisika, panawagang manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo lamang, kundi ang pangangaral ng banal na ebanghelyo ay isang makapangyarihang gawa ng Diyos upang iligtas ang kanyang mga pinili, upang iligtas niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang. Sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 1, "For I am not ashamed of the gospel." Ba, sabi niya doon, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat iyon ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at pangalawa ay sa Griego. Ngayon, tutungo tayo sa Matthew chapter 16, nating binasa kanina. Nakita natin dyan na tinanong ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad. Partikular sa verse 13, ang tanong niya, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sino siya? Ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? At rito'y nalaman nating marami sa kanila ang hindi malinaw ang naibigay na sagot sa ating Panginoong Hesus. Kung makikita natin sa verse 14, mayroong mga nagsabi na siya raw ay si John the Baptist. Ang iba, sabi nila, siya ay si Elias. Ang iba, sabi nila, ay siya raw ay si Jeremiah o isa sa mga propeta ng Panginoon. Ngunit si Pedro, siya ang nagbigay ng malinaw na sagot. At doon nga sa verse 16, ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ano ang sabi? Ang naging tugon o sagot ng ating Panginoong Hesus?
Sa verse 17, ang sabi niya kay Pedro, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo, note, hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. So dito natin makikita na ang pagkilala kay Kristo ay hindi bunga ng talino. Na ang pagkilala kay Kristo ay hindi sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan, ng sarili mong lakas, kundi ang pagkilala kay Kristo ay bunga ng kapahayagan mula sa Diyos Ama. Sa ibang salita ay, kung i-relate natin sa ating pag-aaral, ang pagkilala kay Kristo ay bunga ng pangangaral ng banal na ebanghelyo. At ito mismo, mga kapatid, ang siyang sumasalungat sa maling aral ng Arminianism, na nagsasabing ang tao raw sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan ay maaaring o makararating sa tamang pag-unawa at pananampalataya kay Kristo. Yun ay mali. Maling paniniwala. Dahil ang biblikal, kailangan ang Diyos mismo ang magbukas ng puso mo, ng puso ng taong makasalanan, upang kanyang maunawaan ng katotohanan. Diba gaya yan ang nangyari kay Lydia? Kilala niyo si Lydia? Hindi yung nagtitinda dyan sa palengke, ha? Yung Lydia sa banal na kasulatan. Sa Acts chapter 16, verse 14, na sinasabi roon, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia upang makinig ng mabuti para sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Na habang nangangaral si pastor, maaaring kumilos ang banal na espiritu sa iyong puso na siya habang nakikinig ka ng pangangaral ng banal na ebanghelyo, bubuksan ng Panginoon ang iyong puso para maunawaan mo ang katotohanan na sinasabi ng kasulatan. Katapos sinabi ni Jesus kay Pedro sa verse 19, kung nandiyan kayo sa Matthew chapter 16, ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Na noon, alam natin, ang isang katiwala ay binibigyan ng susi. Katiwala. Binibigyan siya ng susi upang kaniyang pangasiwaan o alagaan ang bahay o tahanan o ang palasyo. Na sa parehong paraan, ang mga apostol o ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo ay binigyan ng kapangyarihang ipangaral ang banal na ebanghelyo, ang susi na nagbubukas ng pintuan patungo sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Ngunit, dapat nating maunawaan na ang kapangyarihang ito ay hindi nagmumula sa kanila. Hindi nanggagaling sa mga alagad o mga apostol na pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian ng Diyos, kundi ang kapangyarihan ay nanggagaling, nagmumula mismo sa ating Diyos. Na kapag ang Diyos mismo ang nagbukas ng puso ng isang makasalanang gaya mo at gaya ko, walang sino mang makapagsasara nito. Ganyan kapag kumilos ang banal na espiritu
kapag kumilos ang pangangaral, ang kapahayagan ng banal na ebanghelyo ng Diyos. Pero sa ating punto ay meron itong babala na ibinibigay sa atin na ang parehong susi na nagbubukas ay maaari ring magsara. Kanina nakikita natin yung pagbubukas at meron ding sa kabilang side, yung negative, ay magsasara. Sabi ng Catechism, sa ating mga bulletin, kung nandiyan po kayo, sabi riyan, sa tanong 84, taliwas dito, kapag ito ay naipahayag at napatotohanan sa lahat ng mga hindi mananampalataya, at sa mga hindi taus-pusong nagsisi na sila ay nalantad sa puot ng Diyos at walang hanggang kahatulan sa panahong sila ay hindi pa nabago na ayon sa patotoo ng Ebanghelyo, sila ay hahatulan ng Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating. So ang pangangaral pala ng mabuting balita ng Diyos ay hindi lamang nagdadala ng buhay, kundi ito po ay nagdadala rin ng kapahamakan, ng kahatulan. So sarado ang pinto para sa mga hindi hinirang. Sarado ang pinto para sa mga hindi tumanggap ng pangako ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya kay Kristo. At sarado ang pinto para sa mga hindi binago ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, tanggapin natin na ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian na pinamamahalaan ng ating soberanong Diyos. Pag sinabing soberano, ginagawa niya kung anong kanyang maibigan. So let us rest into that truth na ang Diyos ay soberano, na may ganap na karapatan na magbukas at magsara ayon sa kanyang mabuting layunin. Pangalawa, ang pagsara at pagbukas. At ito ang masakit na katotohanan para sa atin bilang iglesia. Minsan ang pintuan ng kaharian ni Kristo ay kailangang isara. Kailangang isara. Pero ang tanong, Pastor, para kanino ito? O kanino ito dapat isara? At upang sagutin yan, kailangan nating balikan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 16, verse 19. Ang sinasabi ron, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, meron pong mga pagkakataon na kailangan nating harapin bilang iglesia ang isang tao na mayroong matigas ang puso. Darating at meron nga eh. Merong hindi naniniwala, at mayroong patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Ayaw niyang talikuran. Ayaw niyang baguhin. Ayaw niyang takbuhan ang kasalanan. At sa pamamagitan ng otoridad ni Kristo, ang nakakalungkot, kinakailangan natin siyang ilagay sa labas ng kaharian ng langit. At yan ang sinasabi ng sagot 85.
Sabi roon, sila na mga gumagamit sa pangalang Kristiyano, na nanghahawakan sa mga doktrina o mga kasanayan na hindi sumasang-ayon sa gayon, at matapos ang malimit na pagsaway bilang kapatid, ay tumangging talikuran ng kanilang mga kamalian at masamang pamumuhay ay maisumbong sa iglesia at sa kanila na itinalaga sa pamamagitan ng iglesia, at kung kanilang lapastanganin ang kanilang mga paalaala, ay pagbabawalan sila na gumamit ng mga sakramento na kung saan sila ay hindi nakabilang sa Kristiyanong iglesia at sa Diyos mismo mula sa kaharian ni Kristo. At yun ang nakakalungkot. Kaya mga kapatid, masasabi natin dito, bilang iglesia, tayo pong lahat ay haharap sa mga ganitong hamon. Tayo haharap sa mga ganitong klase ng mga pagsubok. Ngunit, hindi ito ang dahilan para tayo ay manghina. Para tayo ay hindi magpatuloy o umusad sa ating pananampalataya. Sa halip, dapat nating makita, dapat nating maunawaan na ang mga pagsubok na ito na ating kinakaharap bilang iglesia ay bahagi ng espiritual na labanan. Espiritual na labanan. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso na hindi tayo nakikipaglaban-laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga makapangyarihan, spiritual. Na matapos ipahayag ni Pedro ang kanyang pananampalataya, sinabi ni Jesus sa verse 18. Tas lang tayo konti. Sa verse 18, sa Matthew 16, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi sa kanya. So yun ang ating comfort dito. Sa ating hinaharap na pagsubok na ito. Yan ang malinaw na binabanggit, ipinapaalala sa atin na mayroong laban, mayroong labanan ang iglesia sa Diablo, na ang lahat ng kapangyarihan ni Satanas para tuksuhin ka, para malaglag ka, ma-fall ka sa kasalanan, gagawin niya. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang resources para lamang pumitaw ka. Ayan ang goal niya eh. Ang Diablo sa ating buhay. Siya ay liyong umuungal, umaatungal, araw at gabi. Naghahanap ng kanyang malalapa, makakain. At ikaw yun. Tayo yun. Tayo yung kanyang tinatarget. Gusto niya malaglag ka, magkasala ka, magkamali ka, mawalay ka sa gawain ng Panginoon, matanggal ka, maitiwalag ka. Pero sana tatandaan natin, nakasama natin ang Panginoon, na hindi magtatagumpay kailanman ang Diablo. Kaya mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo, na ayon na rin sa ating binasa kanina sa Matthew 16, ang pagsunod natin kay Kristo ay nangangahulugang pagpapasan ng krus. Ibig sabihin, tatanggihan natin ang ating sarili, lalakad tayo sa isang mahirap na landas
bilang isang mananampalataya. At nakakalungkot kapag iyan na ang naririnig natin, na kapag sinabi na ng salita ng Diyos, ng nangangaral, na magpapasa ng kruso, ibig sabihin, marami akong dapat isakripisyo. Ang nakakalungkot, hindi lahat handa para magpasa ng kanyang krus. Merong mga susuko, merong mga hindi kayang talikuran ng kanilang mga kasalanan, at may mga naaakit sa ibinibigay, sa iniaalok ng sanlibutan ng ating kaaway na si Satanas. Ngunit sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid, na wala pong puwang sa kanyang kaharian ang patuloy at patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Para sa kanila, ang pintuan ng kaharian ng langit ay isasara. Nakakalungkot yun. At ito, ang isang mabigat na tungkulin ng ating mga elders sa iglesia. Na sa tuwing ipinapatupad ang church discipline, dapat itong gawin ng may taos-pusong panalangin, ng may kapakumbabaan, at ng may karunungang nagmumula sa Diyos. At kapag humantong na tayo doon sa puntong kailangang basahin ng minister ang form for excommunication, meron yung hapdi at lungkot sa kanyang puso. Kung meron kayong mga na-experience, at na-experience ko once, na basahin ang form for excommunication, talagang nakakadurog ng puso. Na yung mananampalatayang iyon, matagal nating nakasama, nakapiling sa mga gawain ng Diyos. Dumating ang mga pagkakataon na siya'y pinaalalahanan maraming beses, at dumating sa punto, tayo bilang iglesia ay nag-decide na siya'y i-excommunicate. Dahil binigyan tayo ng otoridad ni Kristo sa susi ng kaharian, ang Kristiyanong disiplina. At habang binabasa iyon ng ating pastor o ng minister sa harap, ramdam na ramdam natin ng bigat. Pati tayo nalulungkot. Mayroong hapdi sa ating mga puso na siya ay nasa labas, inilabas sa kaharian ng Diyos. At base sa verse 19 ng Matthew 16, ang nangyayari sa iglesia ay mayroong epekto sa langit. Na anuman ang inyong talian dito sa lupa ay tatalian sa langit. Na kung anuman ang kalagan ninyo dito sa lupa ay kakalagan dito sa langit. Ang church discipline, ito mahalaga. Hindi lang ito negatibo, kundi ang Kristiyanong disiplina ay mayroong tatlong mahalagang positibong layunin. Makinig tayo. Pakinggan natin maigi ito, lalo sa ating mga kapatid na naka-under discipline. Gusto kong maging malinaw ito sa iyo. Na kaya natin ginagawa, una, ang church discipline ay upang maluwalhati ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapayo, pagsaway, at pagtutuwid. At ang pangalawa, ang kasalanan ay parang isang kanser. Pwede kang gayahin,
Pwede kang tularan ng kapwa mo mananampalataya. Parang cancer, kapag hinayaan natin ito, kakalat ito sa buong katawan. Kaya dapat itong alisin upang manatili ang kabanalan sa loob ng iglesia. At ang ikatlo, iyan ay isang paalala na bumalik ang naka-under discipline sa Panginoon, kay Hesukristo. Minsan kasi, iniisip ng iba na ang Kristiyanong disiplina ay pagiging malupit. Malupit ni na Elder Eric, ni na Elder Glenn, ni na Elder Ronald, ng ating mga elders. Pero ang totoo, mga kapatid, kaya nila ginagawa yun upang kanilang maipakita ang kanilang pagmamalasakit sa iyo. Ayaw nila. Lalo ayaw ng Diyos na ikaw, na miyembro, na confessing member ng iglesyang ito, ayaw natin na ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan. Dahil mayroong mga konsekwensya. Kapag ikaw ay nagpatuloy na buhay, palagi, at naririyan ka pa rin. Kaya pasalamatan natin ang Diyos. Merong itinakda ang Diyos na mga office bearer na mayroong pakialam sa iyo. Na kinakamusta ka kapag wala ka sa church. Kapag hindi ka naka-attend. Kapag ilang araw, ilang linggo ka nang hindi naka-attend, i-chat ka o kakausapin ka, tatawagan ka, kamusta ka? Kalungkot, baka mamaya nagtatampo pa tayo. At huwag sana natin kakalimutan na ang susi ng pintuan ng langit ay hindi lang nagsasara. Ang Kristiyanong disiplina ay hindi lang nagsasara, kundi nagbubukas din. Ang layunin, mga kapatid, ng church discipline ay hindi lang para palabasin ang nagkakasala, kundi ang purpose ay para anyayahan din siyang bumalik kay Kristo. Tayo naniniwala na meron tayong mga confessing member noon, sabihin na natin na excommunicate o itiniwalag, pero makalipas ang ilang taon, bumalik sa ating iglesia. Dahil sila'y pinagkalooban ng Diyos ng tunay na pagsisisi. At sila'y lumapit, humingi ng kapatawaran kay Kristo. Kaya huwag sana nating isipin na ang Kristiyanong iglesia, yun na yung final verdict. Yun na yung katapusan ng lahat para sa kapatid nating iyon na ngayon ay nasa labas ng kaharian. Sapagkat ito, mga kapatid, ay isang susi na maaaring bumukas muli sa pintuan ng langit para sa mga pinagkalooban ng biyaya ng Diyos. Pinagkalooban ng biyaya ng tunay na pagsisisi. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Kaya sa huli sa ating pagtatapos, ang mga susi ng kaharian ng langit ay nasa kamay ni Kristo. Siya ang may kapangyarihan sa langit at sa lupa. Siya ang tunay na gumagawa sa kaniyang iglesia na kahit anong gawin
ni Satanas, itatayo at itatayo pa rin ni Kristo ang kanyang iglesia. Sinabi doon sa talata, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi kailanman magwawagi laban sa Kanya. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Kapangyarihan naming Diyos, salamat po sa mga salitang ito na aming napag-aralan. Nakita namin ang mga susi ng kaharian na nagbubukas, nagsasara ang iyong mabuting balita, at nagsasara at nagbubukas ang Kristiyanong disiplina. Nanawa aming naintindihan ang mga susi ng kaharian ng langit na ito, at tulungan kami, O Diyos, na maliwanagan sa katotohanan na kami ay iyong hinirang, na iyong inatasan na mabuhay ng may kabanalan sa iyong harapan, para sa iyong kaluwalhatian at para sa iyong karangalan. Ingatan po ninyo, O Diyos, ang mga salitang ito na aming narinig sa araw na ito. Kayo po ang patuloy na magpala sa amin sa buong araw na ito. Ilayin niyo po kami sa lahat ng masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.